สวัสดีค่ะปากกาแลสลาย Maaga pa lang ay nagpunta na kami kaagad sa Maydulong upang magpalista at makasali sa Division Festival of Talents or DFOT 2025. At habang nga kami ay naglalakad, makikita na ang napakaraming contestant na kasali sa baile. E nire-representa nila ang iba't ibang kultura at tradisyon ng iba't ibang bansa. Nira, sir. Mga taga-Thailand, mine, sir. At habang nga kami ay naglalakad papunta kung saan mangyayari ang parade, ay makikita na napakarami talaga ng tao mula sa iba't ibang lugar. At habang nga kami ay naghihintay upang magsimula na ang parade, kitang-kita na napakatirik ng araw at kailangan ng lahat ng payong. Kung kaya't hindi naman namin inaakala na agad-agad na lang bubuhos ang ulan. Kaya napakahalaga talaga na magdadala ng payong palagi. At nang dumating na kami sa gymnasium, makikita na napakadami talaga ng tao. Overcrowded na ang gym. Buti na lang nabawasan dito dahil hindi pinapapasok ang walang mga dalang flaglets. At nung magsisimula na nga ang kompetisyon, halatang halata sa mukha ko na napaka-excited na manood sa iba't ibang sayaw at i-cheer ang Dolores National High School's baile. At syempre, di namin makakalimutan mag-picture. At nung nagsimula na nga ang kompetisyon, lahat ay napakagaling sumayaw at mag-acting. Lahat talaga sila ay iisa lang ang goal na iuwi ang gold medal. Kung kaya't masasabi talaga na intense ang labanan nila. Napakagaling ng acting nila sa part na to. Talagang naaawa ko kay ate. At pagkatapos nga ng mga performance, ang Dolores National High School ang nag-uwi ng gold medal. At pagkatapos nga naming manood ng baile ay nagpunta kami sa tabing dagat kung saan merong nagtitinda ng barbecue. Masarap talagang kumain kapag maganda ang tanawin. Kung kaya't naman marami ang nagpupunta rito para kumain. At hindi lang pala barbecue ang tinitinda nila. Meron din silang lugaw. At meron din silang hotdog, manok at iba pa. At kung pupunta kayo rito, hindi kayo magsisisi. Kung food trip ang hanap nyo, marami ang pagpipilian. Talagang napakaganda ng tanawin. Napatakbo pa nga ako upang makita ng malapitan ang malalaking waves. At habang nga pinagmamasdan ang napakagandang tanawin, makikita na maraming nagpupunta dito upang mag-family bonding, mag-date, or di kaya mag-relax. At sa bandang doon kami kakain. Worth it talaga. Masarap yung pagkain nila at talagang babalik pa ako dito. At dito pala sa GV Hotel kami nagpalipas ng gabi. At ngayon nagaganapin ang aming kompetisyon. Maaga talaga kami. Kasi malayo ang Maydulong mula sa Borongan. Mga 30 minutes pa siguro upang makapunta sa Maydulong. At sa McDo na kami nag-breakfast. Yung in-order ko is pancake, tas yung sa kanila is rice. And this is me waiting for the food to be served. At eto na naman si ate nyo naglalaro ng ganda-gandahan. At pagkatapos nga naming mag-breakfast ay bumiyahe na kami kaagad papuntang Maydulong para hindi malate. Tapos nung pagdating namin doon, napakarami na naman ng tao.
At ang lawak ng high school ng Maydulong at napakalinis. At meron din silang mga bench at pwede ka doon tumambay at makikita mo kung gaano kagandang kanilang paaralan. At heto na naman si ate nyo naglalaro ng ganda-gandahan. Ganda ka talaga. Sadly, hindi ako nakapag-video ng aming kompetisyon. Hindi ako nanalo but the experience was worth it. I have gained friends and also I've learned so much from that competition. After the competition, we went to this monastery which is St. Clair Monastery. I'm not really sure where this place is located in Maydulong, but it's in the top of a mountain. When we entered the church, it was so quiet that our voice was like echoing and our footstep was so loud. I've got curious and asked Eleazar who's taking care of this place at ang sabi niya mga monks daw. Pero hindi sila nagpapakita sa mga visitors. They are only once seen kapag namamalengke daw at kapag they have important needs na kailangan bumaba sila sa mountain. Napakaganda talaga ng simbahan, especially yung malalaking painting sa taas. Pagkatapos namin mag-pray sa church ay pupunta naman kami doon kung saan magsusulat ka ng prayer letter at ito ay ibibigay sa mga monk upang ipag-pray kanila. Tapos magbibigay ka ng donasyon kahit ilan yung gusto mong ilagay. At yan na nga, papunta na kami sa room kung saan kami magsusulat ng prayer letter. Grabe talaga, napakatahimik yung lugar. Medyo nga tumataas yung balahibo ko kasi medyo natatakot ako kasi napakatahimik talaga. Like, ramdam mo yung tahimik. As in, tapos nung nakita ko nga yung portrait ng nun, ng isa sa mga nun, grabe ang ganda oh. And then, yes, dyan nga kami magsusulat ng letter. Tapos yung sabi dyan, na mag-ring daw tayo ng 3 times kapag tapos na tayo magsulat ng letter at ilalagay na natin dun sa may hinuhulugan ng letter. So, yan na nga. Nagsusulat na kami ni Eleazar ng letter. At yung letter naman, yung prayer letter, about kahit ano, about family, friends, yung mga gusto mong ipag-pray ng mga monk para sa'yo. Tapos, yes, pagkatapos namin magsulat ng letter, ilinagay na nga namin yung donasyon namin sa may envelope kasama yung letter. Tapos yung linalagyan naman ng letter is parang mailbox siya. Tapos sa kabila ng ng parang door is mga monk daw. Doon daw sila tumitira. Pero sa oras na yan, yung mga monk nag-aaral. Kaya sabi ng meron kasing nag-aasikaso dyan sa mga visitors. Parang siya, bantay. Yung bantay na babae, sabi niya, sa oras na ganito, yung mga monk nag-aaral, kaya medyo mamaya pa nila marireceive yung letter. At yan na nga, pagkatapos ni Ma'am i-ring yung bell 3 times, lumabas na kami. Tapos nung paglabas namin, talagang napakaganda talaga ng lugar sa labas. Kasi nasa tuktok ka nga talaga ng bukid. Ang fresh ng hangin talaga, as in, hindi polluted. Ang ganda talaga ng lugar. Tapos makikita mo yung nature, like, I love the nature, grabe. Grabe kung nature lover ka, pumunta ka dito. Ang ganda talaga, promise. Kaya bago kami umalis, nag-picture-picture muna kami. Talagang, oh my gosh. Ang ganda talaga ng mga kuha. Kaso lang hindi sinesend na Eleazar. Nakakalimutan nyo. Sayang. Hindi ko na ma-add sa vlog na to. Hindi ko na may papakita sa inyo. Pero yes, ayan na si ate. Nag-momentness na siya. Lakad ng lakad. Pero talaga asin ang ganda. Ang ganda dyan. Tapos yung mga ribulto, like human size sila. Ang lalaki ng mga ribulto. Tapos ang gaganda. Promise, detailed talaga yung niya. Kaya yan, magpipicture-picture na naman kami. Papunta dyan sa may ribulto. Tapos, meron pala dyan mga nagtitirik ng mga kandila. Siguro yung lapis na yun, yung nakita nun yung lapis. Siguro about yun sa prayer board exam, ganun. Siguro ganun yun. Kaya sila naglagay doon ng lapis para swertehin sa board exam. Ewan ko.
At after nga namin bumaba sa St. Clair Monastery, nakakita na naman kami ng bundok. Bundok na puno ng mga rebulto about kay Jesus, yung story ng Bible. At talagang napakataas talaga ng bundok, grabe. Nakakapagod talaga akyatin. Pero it was so worth it kapag nandun ka na sa taas, tapos you'll see how beautiful the scenery is. Talagang masasabi mo na it was worth it. Kaya shoutout talaga kay Ma'am Lorna, sayang hindi niya na kaya akyatin yung bundok, kaya hindi niya nakita kung gaano kaganda yung scenery dito sa taas. Mapay nga di nga part, di baba. Halata talaga yung pagod sa poses ko, buti na lang nagdala ako ng tubig. At finally, uuwi na nga kami. Actually, pagkatapos namin pumunta sa St. Clair Monastery, uuwi na talaga kami nun. Pero, habang sumasakay kami ng tricycle, nung nakita ni Ma'am yung malaking bundok, tapos merong mga ribulto, sabi niya, what if pumunta tayo dun? Kasi minsan lang naman tayo nakakapunta dito sa may dulong. Bakit hindi na lang natin lubos-lubusin? Kaya nga, pumunta kami dito sa sa may bundok, inakyat talaga namin. At ngayon, uuwi na nga kami sa Borongan after the competition ng BFOT at after visiting the St. Mary's Monastery. At nung nakarating na nga kami sa Borongan, ay pumunta kami sa Mang Inasal upang mag-lunch. Hindi ko lang sinabi kay Da Sir at Mom, pero first time ko nun makakain ng Mang Inasal. Tapos, yes, tinago ko lang yun sa kanila yung excitement na na-feel ko. Tapos after naman, yes, masarap yung mga inasal, super. Tapos nung after na nga namin kumain ng lunch, pauwi na nga kami dyan. Tapos, yes, I'm here at GV Hotel. Pagkatapos ng napakatagal na 2 days, finally, uuwi na si ate. And I guess this is the end. Thank you guys for watching my video until the end. Please like, share, and subscribe. And you'll see me on my next vlog. Thank you!